Iminumungkahi ng Department of Education na gawing trimestral system ang school calendar sa mga pampublikong eskwelahan. Approve naman kaya ito sa mga estudyante at magulang? Alamin sa live na unang balita, Bea Pinlac. Bea, approve ba? Ivan, pabor ang ilang magulang at mag-aaral na nakausap natin dito sa Maynila sa panukala ng DepEd na magpatupad ng trimestral system sa mga pampublikong paaralan. Simula pa lang ang fourth quarter sa paaralan ng grade 6 student na si Crystalline. Pero sa dami ng ginagawa niya sa academics at extracurricular activities, ngayon pa lang, kinakapos na raw siya sa pahinga. Medyo na-stress din po kasi po. Fourth quarter po, medyo lang minsan-minsan lang po merong pahinga. Tsaka po pinagsasabay po yung mga sport namin tsaka mga activities po sa isang araw. Kaya po pagod na pagod po kami. Kaya kung si Crystalline ang tatanungin, okay sa kanya ang plano ng DepEd na magpatupad ng trimestral system sa mga pampublikong paaralan simula sa susunod na school year. Sa plano ng DepEd, wala raw mababago sa petsa ng pasok sa mga paaralan. 201 school days pa rin mula Hunyo hanggang Marso. Hahatiin lang ito sa 3 bahagi base sa panukala ng DepEd. Kasi napansin namin, parang ang daming ginagawa sa short period of time and walang oras, parang nagko-compete yung mga activities nila. So dun sa trimester, meron tayong oras para sa lahat mga aktibidades nila. Okay. And meaning there's an opening time. Each trimester will be about 50 to 61 days. Wala raw babaguhin sa curriculum at subjects, pero babawasan daw ang mga aktibidad na umaagaw sa aktual na pagtuturo ng leksyon na ayon sa pinakahuling EDCOM review ay tulad ng pagdalo sa National Schools Press Conference, palarong pambansa at National Festival of Talents. Tapos iiwasan na natin yung masyadong magpa-participate sa mga during that time, dapat ang focus talaga is academic. Overburden yung teachers, there's too many activities, there's too many missed days, too many overlapping activities during the school year. Sabi ng DepEd, nakonsulta na nila ang iba't ibang stakeholder tungkol dito. Approve din sa plano ng DepEd ang ilang magulang na nakausap namin. Siyempre, pabor kami, magulang, kung din yun, iwas sa pagod. Siyempre, pagod. Pag fourth quarter na kasi. Matutukan talaga ng mga guro yung mga bata at kung mababawasan man po yung mga ibang gawain ng bata, kagaya ng mga ibang extracurricular activities, more on academics sila ngayon. May pangamba naman ang ilan sa planong bawasan ng activities ng mga bata na labas sa academics. May mga aral din daw kasi na hindi na ituturo sa loob ng classroom. May mga talents po sila na hindi na ituturo sa academics. So yun din po yung cons nun, kung mabawasan nila. Ivan, sabi ng mga magulang na nakausap natin, pabor sila sa plano pero dapat daw tutukan ng DepEd ang maayos na implementasyon nito sa lahat ng pampublikong paaralan. Yan ang unang balita mula rito sa Maynila. Bea Pinlac para sa GMA Integrated News. Namana ng ilang nagtitinda at mamimili ang pagbaba ng presyo ng sibuyas sa ilang pamilihan. Ayon sa mga magsasaka, hinihila na imported na mga sibuyas ang presyo ng kanilang ani. Live mula sa Pasay City, may unang balita, si Bam Alegre. Bam. Again, good morning. Ayon sa pamahalaan ay hindi raw hinihila pababa ng imported stock ang presyo ng pulang sibuyas sa pamilihan. Sa datos, ang basihan ni Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr., hindi raw sandamakmak ang supply ng mga imported na sibuyas para pataasin ang presyo ng mga lokal na pulang sibuyas. Mula February 13, 82% ng mga cold storage warehouse ang may hawak ng 4,454 metric tons ng pulang sibuyas. Lahat pawang imported. Lalo na ang presyo nito ay 30.36 pesos kada kilo. Hanggang Pebrero at Marso lang daw ang supply nito. Sakto lang sa pag-aani ng mga magsasaka ng sibuyas lalo na sa Nueva Ecija sa Marso at Abril. Sila rin ang nagparating ng kanilang hinaing sa DA, ang mga magsasaka mula Nueva Ecija, na hinihila raw ng imported na mga sibuyas ang presyo ng kanilang ani. Habang hindi pa anihan, 9,325 metric tons pa lang ang red onion production ng ating mga magsasaka ayon sa Department of Agriculture.
Sabi naman ng nakausap nating tindera na si Josie Carataw, dama niya ang pagbaba ng presyo ng sibuyas dahil sa imported stock. Noong Enero, ang 1 kilo ng Chinese onion nasa 120 pesos. Ngayon, 80 pesos na lang daw ito kada kilo. Ganito lang din ang presyo ng sibuyas mula Nueva Ecija, dating 120 pesos kada kilo, ngayon 85 pesos per kilo na lang. Ang variant naman na sibuyas Tagalog, 600 pesos ang kilo noon, ngayon 120 pesos per kilo na lang. Kahit papaano naman, pabor ito para sa mamimili na si Masing Kuliran dahil naging abot kaya raw ang presyo ng sibuyas. Pakinggan natin ang pahayag ng ating nakapanayam na tindera at mamimili. Medyo mababa po. Okay naman. Medyo mababa yung malalaki kasi iba presyo po to Tagalog. Dati ba, paano ba presyo ng sibuyas? Medyo mahal po. Mahalaga, pampasarap. Bumaba siya, malaki binaba. Lalo na yung ating imported. Igan mungkahi ng Department of Agriculture ay gamitin daw ng ating mga magsasaka yung mga available na cold storage facilities para i-imbak yung kanilang mga ani para maibenta ito sa panahon daw na mas maganda raw ang presyo. Ito ang unang balita mula rito sa Pasay, Bam Alegre para sa GMA Integrated News. Nagkukulang ng dentista sa bansa ayon sa Department of Health. Sa panayam ng Super Radio DCWB, sinabi ni Health Undersecretary Emmy Perez na ang bilang ng mga dentista ay isa lang sa kada 53,000 Pilipino. Higit na mababayan sa rekomendasyon ng World Health Organization na isa sa kada 7,500 tao. Ito raw ang posibleng dahilan kung bakit karamihan sa mga kabataang Pilipino ay may problema sa ngipin. Sabi pa ni Perez, may mga hakbang na silang ginagawa. Isa raw ang nakikita nilang rason sa kakulangan ng dentista ay ang mababang pasahod sa mga government dentist. Kakasuhan daw ni Senador Rodante Marcoleta si retired Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio ng treason dahil sa isang 2011 decision kaugnay sa teritoryo ng Pilipinas. Sagot ni Carpio, magagawa o makukumit lang ang kasong treason sa panahon ng giyera. May unang balita si Mav Gonzales. Sa kanyang TV show, sinabi ni Senador Rodante Marcoleta na kakasuhan niya ng treason si dating Supreme Court Associate Justice Antonio Carpio. Sabi ng senador, dahil ito sa desisyon aniya ni Carpio na paliitin ang teritoryo ng Pilipinas sa kasong Magallona versus Ermita noong 2011. Sabi ni Marcoleta, pumayag si Carpio sa argumento ng gobyerno na paliitin ang territorial sea natin dahil makakakuhaan niya tayo ng ganansya o advantage sa ating exclusive economic zone. Dagdag ni Marcoleta, sa isinumite ng Pilipinas na Volume 2 o Atlas of Relevant Features sa Arbitral Tribunal, malinaw na hindi raw kasama sa teritoryo natin ang Kalayaan Group of Islands, ang puting bahagi na kamarkang West Philippine Sea. Ang asul na bahagi naman, tinawag na High Seas na bahagi ng karagatang walang may-ari. Nandito sa asul na bahagi ang Pag-asa Island. Base rin aniya sa mapang ito, nasa labas ng teritoryo ng Pilipinas ang iba pang isla sa West Philippine Sea, gaya ng Parola, Kota at Panata. Kaya tanong ni Marcoleta, bakit hindi isinama sa mapa natin yung mga features na okupado ng mga Pilipino? Gobyerno aniya ng Pilipinas ang nagsumiti nito sa tribunal, kasama sina Justice Carpio at Maritime Law Expert Attorney J. Batong Bakal. Ngayon daw, siya pa ang hinahamon sa sinabi niyang kung parte ba ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands o hindi. Giit pa ni Marcoleta, hindi naman niya sinabi na hindi parte ng teritoryo ng Pilipinas ang Kalayaan Group of Islands, pero kailangan daw ng mapa at coordinates nito. Tugon naman ni Justice Carpio, lahat ng first-year law student alam na pwede lang magkaroon ng treason kung nasa gitna ng digmaan ng Pilipinas, alinsunod sa Article 114 ng Revised Penal Code. Dagdag niya sa kasong Magallona versus Ermita, gusto ni na Magallona na isama sa teritoryo ng Pilipinas lahat ng isla at katubigang sakop ng 1898 Treaty of Paris Lines. Ito ang tratadong nagtapos sa Spanish-American War at naglipat ng Pilipinas at iba pang kolonya ng Espanya sa kontrol ng Amerika. Pero ayon kay Carpio, malinaw na labag sa UNCLOS at customary international law kung isama sa Philippine territorial waters ang lampas sa 12 nautical miles mula sa archipelagic baseline natin. Masasama rin daw rito ang malaking bahagi ng exclusive economic zone at maliit na bahagi ng high seas, bagay na labag din sa UNCLOS. Kung kinatigan aniya ng gobyerno sina Magallona, tsak na i-dismiss agad ng arbitral tribunal ang kaso natin
dahil magiging kapareho lang natin ang 9-dash line ng China na labag sa UNCLOS at international law. Sabi naman ni dating Senador Francis Tolentino na author at sponsor ng Republic Act 12064 o Philippine Maritime Zones Act, hindi na kailangang gumawa ng mapa ng Pilipinas. Wala po nagre-require sa atin mag-produce ng mapa. Iba po ang mapa. Ang mapa po ay cartographic drawing lang po yun. Ang pinaka-precise po scientific ay yung coordinates na na-produce po natin sang-ayon sa Republic Act 9522. Noong 2009. Nakaayon aniya sa UNCLOS lahat ng nilalaman ng Philippine Maritime Zones Act. Nang tanungin naman kung makakatulong ba ang hamon ni Senador Marcoleta na debate, Gugulo lang. They're entitled to their own opinions or sentiments on this. Pero yung paulit-ulit kong sinasabi, international law is not based on one's personal opinion. ang dapat daw isulong muli ay dialogo sa pagitan ng Pilipinas at China. Ito ang unang balita. Mav Gonzalez para sa GMA Integrated News. Panalo sa kanyang Dubai Tennis Championship debut si Pinay tennis star Alex Ayala. Nakaharap ni Ayala si Hailey Baptiste ng Amerika sa round of 64 ng torneo. Nakuha ni Ayala ang unang set sa score na 6-4. Sa second set naman, mataas makapunta si Baptiste, voluntaryo siyang huminto at nag-withdraw sa laban dahil sa injury. Sunod na makakalaban ni Ayala si Jasmine Paolini ng Italy. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.